Huwag na ho natin pag-usapan yung edad. Ang akin pong sasabihin ngayong umaga ay hindi po sa buhay ko, kundi sa buhay ng ating katawan ng Panginoon dito sa Cavite. Noon pong 1980, ako po ay nakasama doon sa Silang Community Evangelical Church na noon ay, kung natatanda ko pa, kung hindi ko pa nalilimutan, si Pastor Ben dahil ang pastor. Magwat marami na rin po naging pastor na nanggaling doon. Kaya ngayon po ay wala silang pastor, pero marami pong magpapastor. Ang iglesia po ito na kinikilala natin na isang inang iglesia dito sa Cavite ay sumama nga po dito sa Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines. Ito pong ABCO. At dahil po doon, ako po ay isa sa mga delegado nila kapag meron pong mga gatherings, National Assembly, itong tinatawag na asosasyon. At dahil po doon, nakakaranas po kami ng mga delegado, mga dalawa, tatlo, ganyan, ng mga nangyayari doon. At kami po talagang nabibless sa mga gawain nila. Nakakamon kami dahil sa iba-ibang distrito dito sa ating bayan. Ang nandoon, at maganda po ang mga representation nila. At alam niyo ba, habang kami nandoon at nakikinig, nasa isip po namin ito Cavite. Dahil sa totoo lang naman, hindi naman natin ito pinagmamalaki. Itong Cavite ang pinakamagandang probinsya ng Pilipinas. Bakit ito? Di ba? Walang baha. Maganda ang simoy ng hangin. At higit sa lahat ay magaganda rin ang mga anak ng Panginoon dito. Amen? So dahil po doon, kami po ay nagkaroon ng vision. Pangitahin. Bakit hindi pa pwede mangyari ang nangyayari sa mga distrito sa ibang bayan dito sa Cavite? Kinakausap namin ng aming sarili-sarili. Abay po, hindi. Yun. Kaya nga po, yun pong tinatawag nating inang iglesia, maganda naman ho ang naging resulta. Alam niyo ba, yung mga anak na iglesia, nanganak po ito ng mga iglesia. At mamaya po ibabanggitin ng ating chairman, itong mga iglesia nito. Ang kagandahan po nito, hindi lamang iglesia ang pinanganak. Yung iglesia mismo ay nanganganak ng mga pastor. Kaya itong mga iglesia ito, may mga pastor ko. Talagang ayos ang programa. At isa nga po dito sa pinakaunang anak na iglesia, dito sa itong ating kinatatayuan, kung paano pinagpala ng Panginoon, itong MCBC. Sa totoo lang po, meron na po silang dalawang pastor dito at marami pong susunod. Ganon din po sa ibang iglesia, katulad po sa, alam niyo, minsan kasama tayo tiga-Tambo. Ito pong mga nagpapasimula dito o ginamit ng Panginoon ay mga galing doon sa nanay na iglesia. Yun po sa Tambo, sa Indang din po ito lumipat po yung isang miyembro doon. Ang ginawa, nagkaroon din po ng anak na iglesia. At alam niyo ba yung iglesia ngayon? Sa ngayon, meron silang anak na 3 pastor. At yung isa, na manugang, nagpapastor din sa outreach. So, 4 pa nga ho yun Ganun po ang kasaysayan nito. Katulad sa IBC, sa Elohim Bible Church, yung Tagaytay. Ang mga ginamit din po ng Panginoon doon ay galing din doon sa inang iglesia. At alam niyo, meron na po silang isang pastor at isang pastora na tatapos lamang po sa Bible School. At meron na rin pong anak na iglesia. Mga kapatid, ang sinasabi, ang kasaysayan nitong ating kapatiran dito, tawag na ADCA. ADCA. Ano nga ba yung ADCA, Pastor Ray? ABCO District of Cavite. Okay? ADCA. ABCO District of Cavite. Meron din po saan pa ba? Sa Tatiao, meron din po yan. Ang tandaan po nito, may mga pastor na
ipinapanganak doon sa iglesia na nagtatayo. At yan po ang naisin at hikain natin mga kapatid, na itong ADCA ay hindi lamang mag-produce ng mga members ng iglesia, kung hindi higit sa lahat, mag-produce ng mga pastor, ng mga manggagawa, ng mga babae at lalaki na gagamitin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan po kasaysayan. At alam niyo po ba, pagkalipas ng mga almost 40 years o 35 years, lumigit kumulan, ayun pong nasa isip, yung nasa vision natin, ito na po yung katotohanan. Kaya purihin ang Panginoon. Di ba? Di ba kayo sisiya? Reality po ito eh. So ito papatuloy po natin ang sinimulan ng Panginoon. So ito po, katotohanan po ito. Kasi ibinigay din sa atin ng Panginoon yung isang lugar ng Cavite, dito po sa bandang GMA. At yun nga pong paudlot-udlot na sanang ma-organize na distrito. Eh ngayon po natuloy na, dito na nga po ang katotohanan. Ito po yung unang pagkakataon na tayo organized district dito sa Cavite. Kaya, kaya po ang sinabi ni Pastor Dean. Yun po Pastor Dito. Baka sa next year ay hindi na tayo kasya dito. Sapagkat ang target po natin, ang ating pong layunin, ang layunin ng Panginoon dito sa ating pinakamamahal na bayan, ang bayan ng Cavite, ay hindi lang sa ating barangay, kundi sa iba't ibang mga bayan pa. Ang layunin ng Panginoon, itong walong iglesia ito, sa loob ng isang taon, manganak ng another iglesia. So, 60 na po yun. May panalangin po natin yan, di ba? So, yun po ang kasaysayan at hindi po masyadong kahawaan dahil ayaw pong magawin yung mga panahon na magsasalita pa nito. Pero ang kapurihan mo ay nasa Panginoon. Ang totoo po niyan, ito po ay talagang ito po yung nakita noon pa, 35, more or less 35 years ago. Itong pangikain ito, at ito po ay totoong nangyayari na. Ito na po ang katotohanan. Ito na po yung katotohanan na talagang meron na tayong distrito dito. Hindi po ang sino man ang tinatayo, itinataas, kundi ang buhay nating Panginoon. Amen. Diba? So, kung gusto po yung ating ibang kasaysayan, ay huwag po niyong kakalimutan na laging dumalo sa ganitong fellowship natin bilang magkakapatid sa Panginoon. So, purihin po ang ating buhay na Panginoon sa umagang ito. Salamat po.